Pilipinas. Narito ang Balitang Pinoy, ang inyong pinagkatiwalaang source sa mga pinakabagong balita mula sa buong bansa. Ako si Mark Universala, kasama si Ryan May Arias at Alea Abrenica. Magandang araw, Martinho. Ako si Rian May Arias at narito kami upang ihatid ang mahalagang isyu at pangyayari na dapat niyong malaman. Ako naman si Alea Abrenica at siguradong hindi kayo bibigil dahil may mga balitang kalikasan, lokal at showbiz updates na tiyak na kagigiliwan ninyo. Huwag natin patagalin pa, simulan na natin ang ating mga balita. Unahin natin ang balitang pambansa. Kumakailan lamang nilandaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.33 trillion pesos, ang pinakamalaki sa kasaysayan sa bansa. Para sa detalye, narito si Ethan Wilson. Magandang araw ninyo. Opisyal na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget para sa sumusunod na taon. Kabilang ito ang 1.53 trillion para sa sektor ng edukasyon at 1.34 trillion para sa infrastruktura. Ang pangunahing layunin ng budget ay mapalakas ang ekonomiya, mapahusay ang infrastruktura at mapanatili ang seguridad ng bansa. Dagdag pa rito, ang 848 billion ang inilaan para sa sektor ng kalusugan na naglalayang magbibigay ng mas maraming opisyal at libreng serbisyong medikal. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang pundong ito ay tulay tungo sa mas maunlad na ekonomiya at mas ligtas na kinabukasan para sa Pilipino. Balik sa iyo, ninyo. Maraming salamat, Ethan. Tunay na makasaysayan ang budget na ito. Umaasal tayong may papatupad ito ng maayos upang makamit ang mga layunin na ating pamahalaan. Ngayon naman, sa lokal na balita, isang Chinese submarine drone ang natagpuan sa karagatan ng San Pascual, Batangas. Para sa ulat na ito, narito si Michael Angelo. Magandang araw, Rian. Isang nakakabahalang insidente ang naganap sa San Pascual, Batangas, kung saan natagpuan ng mga isdang hinihingalang Chinese submarine drone. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, ang drone ay may advanced technology at posibleng ginamit para sa surveillance operation sa West Philippine Sea. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente at nagkaroon ng dialogo ang pamahalaan at ang Chinese Embassy upang linawin ang sitwasyon. Gayon din, ang Philippine Navy ay nag-deploy ng mas maraming barko upang tiyakin ang seguridad sa karagatan. Balik sa inyo, Rian. Nakakabahala ito, lalo na't patuloy ang tensyon sa ating teritoryo sa dagat. Dapat itong tutukan ng ating mga opisyal para protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Patuloy namin susubaybayan ang balitang ito ang iba pang kaugnay na isyu sa West Philippine Sea. Sa balitang kalikasan, aktibo pa rin ang Hurricane Laon na nagdudulot ng pag-alala sa mga residente sa paligid ito. Narito ang ulat ni Angel Torres. Magandang araw, Alea Abrenica. Nitong mga nakaraang araw, muling nakapagtala ng aktibidad ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, nasa Alert Level 1 pa rin ang bulkan. Nakapagtala ito ng pagbuka ng usok na umabot ng halos 300 metro sa kalangitan, kasabay ng ilang mahihinang pagyanig. Ayon sa expert, bagamat walang inasahang major eruption, pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto. Mahigpit din ang paalala na huwag pumasok sa 4 km permanent danger zone. Balik sa studio. Sana'y maging ligtas ang ating mga kababayan. Patuloy namin mabantayan ang sitwasyong ito upang kayo'y manatiling handa. Tama ka dyan, Mark Nino. Ang kalikasan ay dapat nating igalang. Ngunit mahalaga rin ang pagiging handa sa ganitong sitwasyon. Para naman sa balitang showbiz, isang kilig na update mula kina Zendaya at Tom Holland. Engaged na raw ang sikat na Hollywood couple. Narito si Stephanie Jane Asentista para sa detalye. May na balita sa mundo ng showbiz. Kinumpirmahan ng Hollywood stars na sina Zendaya at Tom Holland ang kanilang engagement sa isang interview. Ang balitang ito ay pinatuwa ng kanilang fans sa buong mundo, lalo na kilalang-kilala sila sa kanilang on and off-screen chemistry. Samantala, ang kanilang pelikula ay patuloy na namayagpag sa takilya na nagpapakita ng kanilang tusay hindi lamang sa pag-arte, kundi pati rin sa pagiging ehemplo ng young love. Balik sa studio!
ay na-inspiring ang kanilang love story. Congratulations sa kanilang dalawa. Ngayon naman sa balitang pangkalusugan, inilunsad ng Department of Health ang bagong kumpanya laban sa ligtas at polio. Narito si Neil Audrey Paprada para sa ulat. Magandang araw. Upang maiwasan ang kalat ng ligtas at polio, inilunsad ng DOH ang kampanyang Oplan Ligtas Bakuna. Layunin nitong mabakunahan ang mahigit 95% ng mga bata sa bansa na hindi pa mabigyan ng tamang proteksyon laban sa mga sakit na ito. Ang mga health workers ay umiikot na sa mga barangay upang magbigay ng libreng bakuna. Hinikayat ng DOH ang mga magulang na magipagtulungan upang masigurong ligtas ang kanilang mga anak. Balik sa inyo. Napakahalaga ng kampanyang ito, lalo't na kailangan nating masiguro ang kalusugan ng ating mga kabataan. At dyan nagtatapos ang ating balitaan ngayong araw. Laging tandaan, Pilipinas, magkaisa para sa mas maayos at maunlad na kinabukasan. Ako po si Alea Abrinica. Ako po si Rianne Arias. At ako naman si Mark Pino Garcela. Ito ang Balitang Pinoy. Hanggang sa muli! Mga kababayan, ang poliovirus ay isang virus na nagdudulot ng sakit na polio. Ang polio ay maaari maging sanhi ng pagkalumpo, hirap sa paghinga at pagkamatay. Ang sakit ng polio ay makukuha mula sa dumi na kontaminado ng poliovirus. Maaari makuha ang poliovirus sa pamamagitan ng pagsubo ng mga kamay sa kontaminado ng poliovirus, pagkain at pag-inom ng kontaminadong pagkain at inumin. Paano natin maiwasan ang sakit ng polio? Ang bakuna kontra polio ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa sakit ng polio. Suportahan ang zero open defecation, gumamit ng palikuran. Ugaliin maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos gumamit ng palikuran at bago kumain. Siguraduhin natin malinis ang tubig na inumin, pakuluan ng tama ang tubig na inumin. Siguraduhin natin malinis ang proseso ng pagluluto, lutuin na mabuti ang pagkain. Ang oral polio vaccine o OPV ay ligtas at epektibo. Lagi natin tandaan na wakasan ang polio, kalusugan ng bata, kinabukasan ng bansa.